Kahapon bumiyahe tayo ng Tanay, no? Kasi merong event yung PG1 Pinas, Yamaha PG1 Pinas, sumama tayo ron. Pagkatapos nung kanilang election of officers, dumaan tayo ng Tanay. No? This is mountain pass and river crossing. Paborito namin yun eh. Around 50 kilometers lang from here to our place, no? Meron mga 60 kilometers from Luneta, no? Landmark Zero. 60 kilometers, malapit lang, kayang-kaya ng isa, 2 oras, dahan-dahan, no? So, itong vlog natin to, ipapaliwanag sa iyo kung ano talagang kailangan nyo sa mga biyahe nyo. Na kung ano pwede nyo ring matutunan, no? Pero, kasabihin ko sa inyo, in the 15 years of our outdoor experience ko, ganito yun eh. Ito yung mga essentials, no? First and foremost, kailangan yung mga gamit nyo sama-sama. Kagaya ko, meron akong tank bag, meron akong side bag, meron akong top box, no? Meron akong backpack na lalagyan ng tent. Hindi mo na tuloy alam kung nasan yung mga gamit pag di sama-sama, no? Tapos tandaan mo, pag bumiyahe kayo ng mga 300 kilometers, ulan araw, pagdating mo sa hindi ka na makapag-isip, pagod na pagod ka na. Gusto mo na lang agad magpahinga, no? Ganun na lang kagad kasi sobrang pagod mo. Kaya ako mabilis ako eh. Pagka dumadaan kami, may nakikita ako, halimbawa nakikita ko sa GPS, malapit na kami. Tapos nakikita ko Kapatagan. Sabi ko, dito na tayo kumain sa mga karinderya dito para pagdating dun, okay na. Or, magbaon ka pa, no? Order ka ng 2 tapsilog, no? Balot mo, ganyan. Magdala ka ng tubig, 1.5 liters, ganun. So, pagkakaya mo, inom, tulog, no? Hindi masyadong exciting. Syempre, ganun ako mag-isip. Talagang ina-advance ko. Ito yung mga kasama ko ngayon. Ayan, gusto nila talaga, pag tabing dagat, maghanap tayo ng isda, no? Lobster or daan tayo sa palengke, nito, kaya lang pagka ganun style, minsan may nalilimutan. Usually asin, paminta, salt and pepper, toyo, suka, lemon, kung ano-ano pa, no? So, yun ang mga nakakaligtaan kasi sa sobrang madami nga, maliliit na bagay, pero pagdating dun sa site, di mo na mabibili. So, sasabihin ko sa inyo, pinaka-importante, condiments, no, salt. At least, na, salt. Kasi pag may salt ka na, kahit ano pa yan, baboy, beef, fish, di ba? Pag nilagyan mo na ito, magkakaroon na yan ng lasa, kahit may mga gulay, di ba? Kaysa yung plain na walang lasa, may lasa na kagad. So, ito, sinasama ko to, nor seasoning, marami rin to sa isda, sa kung ano-ano kailangan sa usawan, no? Yan, lagi kong kasama yan. Meron yan. Tapos ito, nabili ko to sa Osib, Doña Inay. So this is parang fermented na tawag dito na parang pinya kurat, no? Ano to, fermented na suka na may mga bawang sibuyas, sili, ayan, luya. Nandiyan na habang tumatagal, lalo sumasarap. Yan, oh. May tanglad pa yata yun. So yan, mura lang to. So 36 pesos lang yata to. Ganun kamura. Ang dami na ito. Dinadala ko yan. Pero nilalagay ko sa plastic bottle kasi ba mabasag sa motor. Diba? Ngayon, ito pa. Knives. Ito, 200 pesos lang to. Diyan sa mga surplus stores, no? Maganda rito kasi yung tsak. Merong pangsalok, no? Let's say may ano ka na, pangsalok to. 200. Importante. Tsaka dito, pag magkakat ka, ayan, may guide. Hindi mo yung magagawa sa mga maliliit na knife, kundi sa mga ganito, tsak. Hindi mo makakat yung sarili mo. Cut ka lang mabilis. No? Ito, napakasimple. Meron kang knife. Kailangan may may ganito. Take para hindi masugat yung ibang mong gamit. Tsaka hindi mapumurol siya, no? Hindi madamage o hindi makadamage ng ibang pang gamit, especially your tent, damit, no? So, may ganito. So, ito, binili ko to sa mga surplus shop, wala siya. So, ginawang ko, gumawa ko ng sarili ko. Naisip ko lang, kasi nga, dito kasi sa grupo na to, si Sarge, especially si Sarge, si Dexter, no? Ang daming cook sa PG1 Pinas, magugulat kayo. Tuntua ako, napakaraming marunong magluto. Napakarami talaga. So, nakakabilib sila, no? Sa mga rider, tapos mga chef. Bilib ako sa gano'n kasi birang-bira marunong magluto dito. Minsan sa isang grupo ng mga 20, isa lang eh.
o dalawa lang marunong magluto, ganun. Hindi naman lahat marunong, you know? So, ayun, ginawa ko to, sheet metal lang. Ito pa. Ito, parte na rin to ng ano, inimbento ko lang to last week, no? Dahil nakikita ko kay Dexter, kay Sarge. Sarge ang tawag namin sa isang rider. Kasi yung isang tinawag niyang kapitan, so tinawag siya sargento. So, yun nangyari. Nagkaroon sila ng mga rango, no? Tawag namin si Sarge, ang galing nun, outdoorsman. Marami tayong video kasama si Sarge. Problema, minsan may dala si Sarge na ganito rin niya, walang sangkalan. Kung saan kami nagsangkal. Minsan kinilaw kami ng tuna, yellowfin tuna. Nung kami sa bangka ng mga isda, syempre niisip ko baka ma-damage namin yung bangka, naggaganong kami dun sa bangka niya. Hindi naman kami sinaway kasi kala ko parang alam mo sa aeroplano aerodynamic kung pakilaman yung balat niya, no, dahil baka mawala yung dynamics ng air, no. Ito hindi naman sa air, baka ako sa dagat, no. Kaso ginamit namin yung kala niyo porque nasa labas kayo, paano sa tabing dagat, wala kayong makikitang sangkalan dun. Hindi siya perfect. So gumawa ako ito, sangkalan. Ito gagamitin natin mamaya, ha. Sangkalan kung gumagawa na. Gagamitin natin ito maya-maya lang, ha. Tapusin ko lang itong discussion natin sa outdoor essentials, no. Ito pa, oh. Anong ginagawa nung nila Sarge noon sa dagat? Kumukuha kami ng bato sa kung saan para lang mahasa. Pwede naman talagang lagyan ng whetstone, no. Permanent na niya yan, no. O, di ba? Kasi hindi naman to parang tumatagal ang hasa, talagang for parang daan. Alam mo itong size na to, talagang na to eh. Pwede rin sa buko. Kasi naalala niyo yung mga last episodes natin ng General Nakar. Ang ginamit ko ito. Kasi nga sa sobrang dami kong bag, hindi ko alam, meron pa pala akong mga ibang knife sa ibang part sa ibang bag. Kaya ang bigat-bigat ko. Ito galing Vietnam. Pero dahil magaan siya, hindi siya talaga pang buko. Buko lang ang pinalo ko nga. Tingnan mo, nabungi, oh. Kita nyo? Nabungi siya kasi lang to eh. Nakita ko to sa Lazada, 250 lang to eh. Ang ganda kasi ng shape niya. Pwede na rin pero hindi siya pwedeng pang buko. No? Parang OA na yun, no? Ba't ginamit ko sa buko? Kaya lang wala na iba eh. Pero tandaan nyo, nabuksan lahat ng buko dahil dito Nabuksan lahat. Kaya lang parang, alam mo yun, parang ang laki-laki ng pinapalo mo. Tapos ang litit ng yung mga nanguha ng buko, kailangan mangingisda yun eh. Kailangan nila yung bolo nila para sa biyahe, sa pag nangisda sila uli. Kaya ayaw nilang iwan sa amin. Tsaka syempre, alam mo yun, sword nila yun eh. Parang kailangan hawak nila lagi yun. Yun na rin ang protection nila eh. Diba? So hindi iniiwan sa amin. Buti na lang meron ako nito. Tapos, ito pa. Ito, hindi ko alam. Meron pala ako nito. Binili ko pala ito for the same purpose, no? Ito yung mabigat na, oh. Top heavy. Oh, gawa to ng mga magsasaka. Tuwing dumadaan ako sa Muñoz, Nueva Ecija, aakit ako ng north, nagdadaan ako sa Muñoz Public Market. Kasi gumagawa sila ng mga ganito. Naging fan ako nito kasi nakita ko yung kaibigan ko, meron siyang ganito na parang ang bigat, talagang ang bigat niya. Talagang, alam mo siya, bolo siya pero palakol. Parang palakol. Kayang-kaya niyang tumumba ng kahit na anong puno. Instead ng palakol, machete, no? Meron siya noon hanggang dito, tapos ang kapal dito, yung tinatawag ng top heavy. Pag top heavy kasi, parang effort ng pagpalo mo eh, kasi mabigat dito sa ulo eh, hindi kagaya nito. Ito talagang pang paring knife lang to, hunting knife. Ito siguro pwede rin kasi ito parang overall heavy na rin siya. Pero hindi pa rin ito yung ultimate kasi di ba dapat tumama dito sa dulo na to yung yung sanga. O ito, meron pala ako nito. Tapos Muñoz, mura lang to, 250, 250. Dati nga 220 lang eh. Mas mahaba pa eh. Pero naghanap talaga ako na mas maikli, no? Ito ang gamit na nila nito, gulong. Gulong na yung handle, pero meron doon yung sungay ng kalabaw. Siguro aakit na rin sa 250, 300, 350, gano'n na ang presyo. Pero ano ba naman yung 350 para sa isang knife? Kasi this is a working knife Hindi ito yung parang pa-display lang na napakakinis tapos nagkakalaga ng 16,000, di ba, sa mga hobby store na ayaw mong gamitin dahil sobrang ganda. Actually, meron din akong ganun eh. Ayaw kong gamitin. Doon naka-display. Sipin mo yun. Ito, pambara-bara to, men. Pambara-bara. So, ito, panis na to sa buko. Matagal ko na palang hawak to. Hinahanap-hanap ko pa kung nasa motor pala. Nasa top box.
Yung kasama ng mga rehistro. Kaya hindi ko makita-kita. Ngayon ko lang nakita. May kasamang ganito. Oh. May kasamang ganito. Kasama na, ginawa na rin ito ng magsasaka dun sa Muñoz, no? Yan. Ngayon, pagka minsan merong individual lang, minsan may kasamang ganito, yung nag-iba presyo para magdadagdag ka ng 50 pesos something. Ito hindi ko alam kung anong nangyari eh. Pero hindi ko parang baboy, no? Pig skin. Kasi authentic yun eh, oh. Gawa ito ng magsasaka eh. Galing sa probinsya talaga. Kaya tignan mo, hindi masyadong talagang pambara-bara. Tsaka yung kung ano importante dito, ano ba, bonfire. Hindi naman yan naka-arrange yung mga kahoy na yan. Kukuha ka talaga sa gubat, tapos mangunguha kami ng kahoy, tapos mahaba yung puputulin mo. Ang ginagawa na nga ni Sarge, pinepwesa na nga niya ng brute force eh. Ginagano niya eh. Parang, di ba, pwede ka pang ma-aksidente, masaktan, no? Samantala kung may ganito ka, lamatin mo lang top heavy, importante kung talagang outdoorsman ka. Kagaya nung last time, nag-bonfire kami, napunta kami sa coconut farm, so coconut place. So walang kahoy, puro coconut. So inabangan namin yung mga nalaglag na leaves na tuyo. Oh, iisa-isahin mo yun, ang sakit. Oh, lalo na yung gitna. So kailangan to talaga. Okay. So yan ha. Next, testing natin mamaya yan ha. Isa pa, lighter. Oh. Kaya lang itong lighter na to, ang problema nito, hindi to waterproof. Konting basa lang dito or you have wet hands, no? Pag gano'n mo rito, patay ito. Tapos yung flint doon, hindi na yung sisindi hanggat patuyuin mo ulit. So ito, parang nagiging useless to, lalo na pag hiniram to ng mga naninigarilyo, di mo na makikita to. Di ba? Sabihin na, yung sisindi pa ako mamaya, akin na muna yan. No? Yari na. Ito, maganda. O, di naman sila makakapagsindi dito. Ito yung magnesium flint. 100 lang to, 100 oh. Ayan. Tapos ito ay parang ano to. Teka. Expiration pa to. Bakit parang yun. Ito ay mainit na mainit to, 2000 degrees to. Pwedeng yung buhok mo, putol ka sa buhok mo. Kasi ganun mo, sisindi siya agad kahit basa. So basa ito, magnesium flint. 100 lang to. Pwede yung tela ng damit. No? Or kung meron kayong bulak, fire starter. Kaya tingnan mo, dito sa lalagyan niya, may kasamang charan, bulak. Para hindi gugupitin yung buhok ko. Diba? So ito, importante to kahit basa. 100 lang to. It's good to prepare. Magnesium flint, kasi magnesium yan eh. Yung rod na yan, magnesium. Siguro ito rin yung vitamins, no? Pag may magnesium deficient ka, pwede kaya to. Parang lollipop yan. Baka umapoy ako. Kaya, dali lang ha. Sa uli lang muna natin ha. Para hindi magulo ha. Alright. Magnesium flint. Hindi kasama yung lalagyan. Pag bumili kayo, hindi kasama yung lalagyan, no? May sa belt to. Marami namang lalagyan dyan. Bahala na kayo. Eto. Meron ako nito. Packet na. Pero ito kailangan lagay mo na sa bulsa mo. Remember, sinasabi ko sa inyo yung fatigue na minsan may puputulin lang. Usually may puputulin lang o mayroong higpitan na sa motor. O. Hindi mang mahalin to. China knockoff to. Sheffield. No? Pero ito, sa sobrang laki niya, this is like ang daming natutulong nito. Ano to makakato ito. Pero siyang ganyan, no? Yung knife na may serrations. Tapos merong file. May file, oh. O. Tagal na nito, more than 20 years na sa akin. Wala na nga yung kabila, nahulog. Meron pa sa kabila niyan eh. Pero marami ako nito, kaya lang ito lang yung parang binubugbog ko. Ang tibay din yan, China to eh. Pero ito yung kailangan nasa bulsa mo na to, nasa malapit na yun, nasa belt bag para magamit mo talaga. Kasi ang hirap talaga nung may fatigue ka na tapos may puputulin lang ng tapos hanapin mo pa, nasa motor mo na nga lang, di mo pa makita. Ito naman maliit na version. So kita nyo. Ewan ko, dinala ko lang yung dalawa. Pwedeng isa kasi saan ko naman gagamitin to kung hindi ko dadalhin yung iba, no? So ito may pang screw na rin. Pero syempre may tools ako sa moto, may tools. Meron ng actual tools. Ito lang yung mga quick mo na bubunutin. Let's say, pakiputol nga tong tali na sobrahan, ganyan. Ganon. Okay, isa pa, spoon. Yan.
Ito mga, ewan ko, pinagbibigay lang yata sa akin to or ginamit natin sa vlog. Spoon and fork. Mga 100 lang kasi to. And a knife. Ayan nga. Emergency, kagaya nga sinasabi ko sa inyo. Binili ko, hindi ko naman alam kung saan gagamitin dahil baka hindi na magamit. Pag di ko din alam, magaan lang naman. Spoon and fork. Maganda kasi to. Pag nilagay mo sa kasi minsan may pupuntahan kami mga kubo, meron silang sariling utensils. At least yung utensil mo, alam mo, sa'yo. Kakaiba eh. Kasi kung ordinaryong utensil sa sa bahay, mahahalo dun sa kanila eh. Kaya meron pa ako nito. Ito mga nakuha ko lang to sa mga giveaway. Mga ganun din, may mga spoon and fork, ganyan. Yan, may knife din. So, redundant, di ba? Ang dami kong redundant. Minsan sa sobrang daming redundant, di mo naman na magagamit. Ito, binagbigay sa akin. Kaibigan ko, another spoon, another knife. And of course, ito, napauso ko to. Mga liempo, mga pork chop. Siyempre, marami kayo, no? Hindi naman kayo tigil isang pork chop. Tsaka kahit na anong pork chop, kailangan mo pa rin ilagay sa bite size. So, gunting. Guntingin mo yung mga pork chop nyo. Alright. Ito. Ito, another redundant thing, no? So, ganun din, kagaya nung isa. Nabili ko lang ito sa Lazada, 50 pesos. Yan. Dami. Ito. Last time, mga video natin, last week lang. Sakit, aray. Ang init-init yung liempo, wala man lang. Ito pa, grill. Ito grill, ginawa ko lang, griller. Kumuha lang ako ng konting mesh. Importante rin to. So, yan ang set niyan. Kahit wala kayong uling, at least meron kayong mga ganito. Diba? So, yan. Ito, lalagyan. Napaka-importante. Kahit na yung mga hiniwa-hiwang mga gulay, ganyan. O yung isda, yung ready ng ihaw na bangus. Liempo, dito ilalagay. Or, if talagang kailangan, pwede mo to dito na magluto. Kaya lang, syempre masisira to, pero that's okay, hindi to mahal. Mura lang to. 100 something lang. Okay, that's it. And then, ito ang pinakamagandang fire starter. Pagka kailangan nyo magdigas kagad yung mga uling nyo, putol-putulin nyo lang to, isama to, kandila. Ordinary candle. Now, let's go, gamitin to. Itong ginawa ko kaninang lalagyan, actually, invento ko to. Wala pa ako nakita ng ganito. Invento ko lang to dahil sa mga experiences namin ng PG1 na problema kami sa mga ganito last week. Kasi ang pinuntahan namin, isang lupa na kaka-acquire pa lang. May 2 kubo, pero wala talagang mga utensils. Ayan. So ito, ayan. Ginawa ko na lang to. Kasi nagpunta pa kami sa naalala nyo yung Maramo River? Nagpunta kami sa Maramo same thing. Exact same thing ang problema namin. So, ang ginawa ko, dinala ko to. Nagdala ako ng kahoy, pero hindi ko pa na-invento to. Nagdala lang ako ng kahoy na, ito, kaputol din ng ganyang kahaba. Tapos sinabi ko, dapat daling ko pala lagi ito. Dahil isa, kagaya nasa Maramo River kami, dyan lang yung sa Garay. Wala rin kami makitang cutting. Okay. Let's go, ha? Yan. Kamatis. You cut like that, tak. Guide, pang scoop. See? Job done, no? So, ganun din sa sibuyas. Lagyan mo natin ng mga guide. Yung guide, yung parang hiniwa na pero hindi pa true and true. Tapos sabay. Ayan. Scoop. Chan. Tapos. Diba? Ngayon, ito. Gawin natin zebra pattern kasi masustansya daw yung balat. Sabi. Masustansya daw. Okay, katin natin sa gitna without going all the way, no? So, yan. Tapos, sabay putol pa. Yan.
Okay, scoop. Oh. 'Di ba? Outdoor na outdoor ang datingan. 'Di ba now? Ito na siya, oh. Oh, see? So anong gagawin natin diyan? Lalagyan lang natin ito. Oh. Oh, pinya colada, kahit walang lemon, tapos lalagyan natin ito. Asin. And then some of this. Tapos lagyan nyo rin ng asukal kung gusto nyo. Pwedeng lagyan ng asukal para manamis-namis. And then, charan! That's your salad. Ganun lang kabilis. Tapos let's do a potato. Oh, potato. Oh, 1, 2. Iniihaw lang to. Basta maninipis na ganyan. Tapos meron kang cheese flavor, barbecue flavor. Lagyan mo nito. O yan. 1. Diba? Kung gusto mo ng barbecue powder or cheese powder or whatever powder you want. Diba? Iihaw lang to. Sandali lang to. Meron ka ng parang mojo style. Mojo style. O, see? Mojo style. See? It's done. And then of course, I would suggest na meron kayong tissue dahil out there, minsan pupunta kami sa isang lugar, walang tubig. So lahat tumaasa kami sa pamunas. Wala talaga tubig. As in. So yung mga utensils namin, pinupunasan lang yan for the next attack. No? So it's an outdoor talaga, outdoor thing. Pati yung mga ano. Alam mo naman na ano malinis naman yan Oh. See? So pag naano mo na yan, balik. See? Doesn't fall. Alam niyo kung bakit? May lock dito. May parang pan-lock. So yan. So all of this, go in the bag and you're good. Mabubuhay ka sa outdoor. Peace!